Makikita natin ang mga dokumento at may sumisigaw na. Buksan ang pintoon at sabi pa nito na pagkatapos niyang umutang ng pera sa kanya para sa pagsusugal ay nawala. Siyang parang multo nagtataka naman si Park Dunwoo. At tinong niya ang kanyang ama kung ano ang pinagsasabi ng tao sa labas at sinabi niya na magsalita ang kanyang ama. Ang kanyang ama naman ay tahimik lang sa gilid. At nagsalita ito na wala siyang ginawang mali dahil sabi niya na gusto niyang kumita ng malaking pera at si Park Dunwoo naman ay nagulat at napunta tayo sa isang silid at sa isip ni Park Dunwoo dahil sa utang ng kanyang ama sa pagsusugal. Ito ang nangyari sa kanya na nakarete na lang sa higaan at napagtanto ko na kung wala akong pera ay hindi ko mapoprotektahan ang aking pamilya at bumalik tayo kung saan nagsalita si Choju na tulad ng sinabi niya ay puputulan niya ang kanyang ulo at makikita natin na hinampas na ni Choju Yang ang kanyang hawak-hawak at sabi nito na mukhang naiwas si Park Dunwoo. Sinagot naman ito ni Park Dunwoo na maiiwasan niya ito habang umatake siya kay Choju Yang at tumilapon ito. Nagulat naman si Ji Yuno sa kanyang nakita at nasa likodan niya na si Park Dunwoo at sabi nito na ang dealer ay trinidor ako ngunit hindi yun sapat at bigla nitong sinakal si Ji Yuno at inangat at sabi ni Park Dunwoo na dahil doon ay kailangan niyang magbayad at sabi ni Ji Yuno na wag siyang patawanin ni Park Dunwoo dahil meron siyang sapat na ebidensya na mapapatunayan na isang mandaraya si Park Dunwoo. Patanong naman na sinabi ni Park Dunwoo, ano ebidensya, ano ang sinasabi mong ebidensya? At nagulat naman si Ji Yuno dahil meron pa isang dealer. At sabi pa ni Ji Yuno sa kanyang isip na tumatakas ito kasama ang mga ebidensya at nagsalita naman si Park Dunwoo na ang dapat lang na magalit dito ay siya lang at hinampas niya si Ji Yuno sa sahig ng sobrang lakas at sabi pa nito na hindi ko naisip na makikipag sabuatan ka sa iba at ipagkakanono ang gambling den. At tinanong niya si Ji Yuno kung ito daw ba ang paraan niya sa pagbayad ng utang at makikita rin natin papasugod na si Choju Yang kay Park Dunwoo at nagsalita naman si Park Dunwoo. Nagagalaw siya at dagdag pa nito na the best ang pera at aitan pa nito kung nasaan si Choju Yang at hindi na ito nakaiwas at tumama sa kanya si Ji Yuno at natumba sila sa sahig at sabi pa ni Park Dunwoo habang papasugod ito na hindi niya intensyon na ay criticize sila ngunit wala rin siyang intensyon napatawarin sila at pinagsusuntok niya si Ji Yuno. Nagulat naman si Gunamin sa kanyang nasaksihan at nagsalita si Park Dunwoo na hindi niya inaasahan na agad lang mawawala ng malay si Ji Yuno at si Choju Yang naman ay naghanda na sipain si Park Dunwoo at nang sinapa niya na nga ito ay tumilapon ito at sabi ni Choju Yang wala siyang intensyon na tumakbo o hayaan man ang sinoma na tumakas habang nakahandusay si Park Dunwoo ay napunta tayo sa isang silid at sinabi nito sa kanyang katabi na mukhang hindi pa nagkakaroon ng malay ang kanyang ama at hindi niya rin inaasahan na ganito ang mangyayari sa kanya at makikita natin si Park Dunwoo na nagsalita na ang mga laro sa sugal ay ang dahilan kung bakit nagkaganito ang kanyang ama. Inaalagaan ko siya ng mabuti, alam ko rin na marami siyang responsibilidad na pinapasa ng utang niya sa pagsusugal ay nabayaran din sa pagsusugal at sabi ng lalaki na kung maririnig ito ng ibang tao ay iisipin nila na ang desisyon na ta ay ginawa ng iyong ama dahil ibininta mo ang iyong sarili sakin dahil mahirap mag-alaga ng anak ng mag-isa lang at sabi pa ng lalaki na ngunit ngayon ay nabayaran mo na ang mga utang mo. Kaya bakit sinusubukan mo parent na magkamalay ang iyong ama dahil ba ito sa iyong pagmamahal? Tumayo naman ang lalaki at sinagot naman ito ni Park Dunwoo. Sa kanyang isip na hindi at makikita natin ang insurance book na katabi ng kanyang ama at sabi ni Park Dunwoo na di ba ito ang dapat gawin para kumita ng pera ay kailangan mong ibinta ang iyong pamilya at bumalik naman tayo kung saan nagsalita si Park Dunwoo na hindi niya kailangan mag-alala dahil hindi siya aalis ng hindi niya nakukuha ang pera niya at habang sinasabi niya ito ay inatake niya si Choju Yang at naiwasan niya naman ito. Sabi nito na nagtataka siya kung bakit puro bukang bibig niya na lang ang pera habang sinasabi
niya ito ay naghanda siyang mag-uppercut at sabi ni Park Dunhwa na mukhang magaling daw sa pakikipaglaban. Si Cha Ju-young at pinagsusuntok niya naman ng walang tigil si Park Dunhwa at makikita natin na walang magawa. Si Park Dunhwa at may isa pang atake ang paparating sa kanyang muka at nagtataka naman si Cha Ju-young ang pakikipaglaban ay ganun ba talaga kaampo-anti at nagulat naman si Gu namin at nag-aalala ito at sinambit niya ang pangalan ni Cha Ju-young at makikita natin na tinuhad ni Park Dunhwa si Cha Ju-young at napasukan naman ng dugo si Cha Ju-young at naghanda pa ng isang pag-atake si Park Dunhwa at sinuntok niya na nga si Cha Ju-young nang sobrang lakas kung saan tumilapon ito habang may makikita tayong dugo sa sahig at sinabi ni Park Dunhwa na ang isang taong matigas ang ulo tulad mo ay kailangan magtrabaho at bayaran ako at patanong na sinabi ni Park Dunhwa na kung iniisip daw ba ni Cha Ju-young na ang pakikipaglaban ang pinaka-importante at makikita naman natin na sa sasakyan pala tumilapon si Cha Ju-young at nagsalita ang lalaki na sinasabi niya ito na para bang napalakas niya tinanong naman ng isang bilanggo kung ang isang yun ay patay na at kinakabahan naman si Gu namin kung ano daw ba ang nangyari kay Cha Ju-young ngayon lang at humingi ng payumanhin si Park Dunhwa dahil naistorbo niya sila at nakikita naman nila na isang maliit na pangyayari at wala ring problema sa kanilang pasugalan o pandaraya at aayusin nila ito agad at may nagsalita naman na mukhang nagkamali siya dahil sinabi niya na ang kanyang pasugalan ay walang pandarayang nangyayari na palingon naman sila. Kung sino ang nagsasalita ito pala ay si Cha Ju-young. At sabi naman ni Park Dunhwa na kahit na magsisi siya, ngayon hindi niya na natuloy ang kanyang sinasabi dahil nagsalita si Cha Ju-young na hindi niya kailangan ng rason para patayin niya si Park Dunhwa at ito rin ay lugar kung saan pwedeng maglaro. Nagulat naman si Gu namin at sabi pa ni Cha Ju-young na simula ngayon silang dalawa ay maglalaro na ng tago-taguan at si Park Dunhwa naman ay nagtataka at sabi pa ni Cha Ju-young na magtago ng mabuti si Park Dunhwa dahil baka makita niya ang kanyang buhok at si Park Dunhwa naman ay gulat na gulat at sabi ni Cha Ju-young na kung hindi siya magtatago ng mabuti at kapag nahuli niya siya ay mamamatay siya.